So siguro naman nakita nyo kung sino yung kasama namin mula sa title, sa thumbnail at sa B-roll. So wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, di ba? Ang aking former classmate, Chef RB Manabat. Hello! Yeah! Hello, classmate! Yan, sa wakas nagkita rin tayo. I mean, Yes. magko-collab din tayo. Ilang beses na naman tayo nagkita, pero at least ngayon, magko-collab na tayo. True, and hangang-hanga ako dito sa iyong mobile kitchen. Naiingit Thank you. ako. Actually, hanga naman kami dito sa hacienda mo. O, pwede mo nang iwan to dito, ha? Papahatid na kita pa uwi. De, pero mamaya ikutin natin to. Pero ngayon, hinahabol natin yung araw. Luto Yes. muna tayo. Di ba? Kasi medyo padilim na kasi na-late kami. Kasi, wala, parte ng pagkatao namin So, yun. parte ng mga busy at sikat na sikat yan nalilate. Bago natin simulan yung pagluluto natin. Pag sinasabi ko dati na, totoo, na classmate kita, dahil totoo ba? Classmate mo, Chef RB? Yes. O, Parehas diba? tayong culinary arts mula De La Salle College of Civil ID 106. 106. Yes, oo. Pero kasi ganito, gusto ko lang ipaliwanag sa kanila yung sistema, di ba? Sa atin, pagpasok mo ng first year, second term, third term actually, technically ereg na kayong lahat. Oo. Ngayon, pag ikaw ay Dean's Lister, o maganda mga grades mo, may priority ka sa pagkuha ng schedule. Nakakapili ng schedule. True. Palagay ko, palagi ka nakakapili. May isang term na hindi ako nakapili, ha? Ang schedule ko ay bungi-bungi din. Ako wala ni isang term na nakapili, pare. So pagpasok sa akin, never ako naging DL. Siya, isang term lang siya, hindi naging DL. Tingnan mo naman yun, di ba? Tingnan mo naman yun. Pero totoo yun. So pagpasok ng first year, third term, technically wala na mga block. Oo. Nagkalabo-labo na talaga. Kaya hindi na tayo naging... Pero I think, naging magkaklase tayo sa isang subject. Oo, iniisip ko per div eh. Maikli pa kasi yung buhok mo noon. Yes, Kaya hindi ko talaga masyadong matandaan. Chef RV kulot. Oo, kulot. And ako naman, mahaba pa ang buhok ko noon. Yes, tama, baliktad tama. tayo noon. Pero I think talaga per div yung naging personality development. Ito yung na-develop kong personality. Siya, diba? Pero yun nga. Ito talaga tayo. Ito talaga diba? tayo. Ganito talaga tayo. What they see is kung ano talaga tayo. Tama. Tsaka dati, ewan ko kung naaalala mo, nagkita tayo sa Quiapo. Sa Sinkian. Sa New Sinkian, Yes. namimili ka ng mga gamit. Pang-restaurant, ikaw. Oo. And ikaw rin. Naaalala ko yon kasi parang kaklase natin yung isa sa mga may-ari nung isa sa mga tindahan doon. Oo. Parang naalala ko nga Diba? yan, Bandaron yun eh. Bandaron Yung sa bungad. nasa sulok yung tindahan nila. Tama. Pero yun nga, i-set na natin yung record, magkaklase po talaga kami ni Chef Totoo RV. po yan. Totoo po yan. Kahit magkaibang. Magka-batch din po kami. Magka-batch, yes. Siyempre, di ba? Kahit magkaiba yung nakikita nyo. Sinabi niya magka-batch kasi ako, delayed ako na isang taon eh. So yung mga kabatch ko, So, mga 107 na. hindi ka 2009 graduate? Hindi, 2010 ako. Oh. Exactly 3 terms later, 1 year later. Napahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Sa mga achievements mo naman, hindi halatang na-late ka ng isang taon. Mukhang accelerated ka pa nga ng 10 taon, di ba? Hindi naman. I'm sure mag-a-agree sila. Hindi mag-a-agree yan. In-house basher ko yan eh. Pero syempre, magkasama kami ni Chef RV dito, wala namang kaming ibang gagawin talaga, kundi magluto. Ayan, magluluto tayo. Pero dito, isang dish lang yung lulutuin namin at pagtutulungan namin yun kasi mas gusto kong makakwentuhan ang aking former classmate. Of course. So, ang lulutuin natin ngayon ay para siyang fried rice, seafood fried rice, pero quinoa ang gagamitin natin. Seafood fried quinoa. Quinoa. Siguro. Bakit nagda-diet ka na ba ngayon? Ay, diyan. Quinoa na yung gagamitin natin? Hindi naman. Pero kailangan lang natin magbawas ng konti. Saka masarap ang quinoa eh. Very Masarap. nutty. Yes. Hindi kaya ako nagkikinwa para masarap jumebs pagkatapos. Di ba? Parang isang bagsakan lang. Oo, parang lahat ng sakit mo tsaka kasalanan mo inilabas mo eh, di ba? Talagang ubus na ubus talaga. Wala talagang matitira. Kaya ano pa bang natin, simulan na natin yun. Ito, nakikita ko na nga, niluto mo na yung quinoa. Yes. Ito yung galing sa rice cooker namin kanina. Nira-rice cooker mo. Yes, meron ako. Ito kasi hindi ako nagkakanin kasi diabetic talaga. Oo. No, matagal na. College pa lang tayo, diabetic na ako eh, di ba? So, ito talaga, everyday, yan ang kinakain mo. Ito talaga. Malakas pa rin akong kumain ng quinoa, pero less guilt. Alam mo yun, tsaka more fiber in. Yes, totoo. And very high in nutrients. Yes, masarap siya. Masarap talaga siya. At sobrang dahil ko nang na-try na rice replacements. Ito talaga. Quinoa is Quinoa the talaga ang best. pinaka-okay. So ngayon, kailangan natin maghiwa ng gulay. Producer, pwede pa ba to ng repolyo? Grabe naman yung bato mo. Wala naman talaga sa sumasalo yan, sa bumabato yan eh. So ito po yung repolyo natin. Paabot
nung leaks. Naknantok ang buhay talaga to. O, may tinatakpan ka. Ano yung tinatakpan mo? Feel so honored, gagamitin ko ang kutsilyo ni Ninong Rai. Yan. Yan na lang yan. Okay, so hiwain lang natin to, chef. Yan. Anong hiwa ang Pero pinakamaninipis na ano. Na, pinakamanipis? Oo, yan. Kahit kalahati lang. Okay. Yan. Ito yung mga pinakamabilis na kinakain ko. Hindi ko natatanggalin tong matigas, ha? Pwede, Or ito pwede. lang. Laban na yan. Kasi sayang. Oo. Ako dito sa leeks, yung white part lang yung gagamitin ko. Yan. Yan. So ito, ginagamit mo pang camping talaga, no? Yes, oo naman, oo naman. Kakagaling nga lang namin sa Tanay, kaya medyo maputik-putik pa ang lahat, sa Oo. totoo lang. Pero okay naman. Muntik lang kami malaglag sa bangin doon, pero okay naman. Wala lang kaming kalan doon, pero okay naman. Hindi naman halata. Hindi naman halatang nahirapan kami, Yan. di ba? Ayan. Okay. So, eto na yung prep namin, tapos kami mag-prep, magluluto na kami. Ay, ito na yun. Yan na yun, yan lang ihihiwain natin, mabilis na mabilis Okay. lang. Ayan. Basta nahawakan ko yung kutsilyo mo, okay na yun. Yan, Ito, okay. nakakabilib. May high pressure na tow. Oo, kasi pag low pressure, tapos nasa bundok ka, tapos hinangin, wala, mamamatay lang. Mamamatay, Oo. yes. So meron tayong mantika dito, hindi tayo chicken oil. Bakit hindi chicken oil? Kasi naubusan kami. Ay. Ang lakas ng benta ngayon eh. Yan, konti lang. So, mantika. Mantika. And opo. ang una nating gagawin is... Eto, chef, ikaw na magluto yung scallops. Meron tayong scallops dito. Hindi to galing Malabon. Isisir natin. So, imported. Yes, patimplahan muna natin, chef. Pero lagyan natin ng Malabon vibe. Imbis na asin. Patis. Of Patis ang course. gamitin Mas natin. malinamnam. Tama. Sorry, sanay kasi ako na hindi chef yung kasama ko kapag ano eh. Nako. Kapag BOH eh, kaya medyo alalay ako. Pero chef RB naman yan, di ba? Takot din ako mapilansikan. Ako sanay na. Oo, kasi di ba ako naman more on pastry ang aking Yes. Pero marunong din ako magluto. Naman. Nagluluto din ako. Pero Naman. May content tayo mamaya sa kanya. Oo, Hindi yun yes. pastry, di ba? Hindi pastry. A binyan specialty. Yun ang mga gusto ko. Yun ang mga gusto ko. Kasi kanina kinukwento, ini-spoil niya ako ng konti dun sa lulutuin. Parang, hindi ko alam yun. Kung ano Ay, yun. sabi ko na eh. Diba? Hindi ko mo alam yun. Matutuwa ka dito, pre. Oo. Hindi ko alam kung ano yun, chef. Oh. Eto naman, mga Malabon, kasi puro seafood. Tama. Medyo. Kahit hindi talaga galing Malabon yung scallops natin. Ang nice ha. Nainggit na ako dito sa, sa kalan mo. Kasi ang bilis brown ng Luto ng scallops. bilis, no? Nako, magkakamping na. Oo. Off-road tayo. Pag nag-brown na, kasi Yes. nagiging rubbery, no? Tama. Pagka- Ayaw naman kumain ng tsinelas, di ba? At saka sayang to, alam ko mahal tong scallops na to. May kamahalan ng konti. Pero kasi syempre, Chef RB yan, di ba? Nandito tayo sa hacienda. Natatouch naman ako. Yeah. Next natin, Chef, konting mantika ulit. Oo. Ay, gago. Patis pala yung nilagay ko. Pampasarap yan. Di, okay na yan. Ba't ko matatapon? Oo, Okay na yan. diba? Okay na yan. Sa mahal ng ingredients na Oo, yun, kasi ang pwede next na yan. ilulutuin natin ay hipon. Hipon. Pare. Yan. May nahulog nga doon eh. May Kunin nahulog natin. ba? Kunin yan. Laban yan dito. Lagyan ng patis. So ito, sear lang or Konti lang. diretso na? Hindi, pag naluto siya ng konti, tatanggalin uli natin. Okay. Yan. Bango? O di ba, nung nalagyan ng patis, Oo. Mas bumango. mas luminam namang Nagpapatis ka ba? patis talaga. Iyo. Patis ako. Yun talaga yun. Kasi iba kasi bakit laging patis, bakit daw laging patis? Maalat daw masyado. Bakit hindi ba maalat ang asin? Dito ko na din, oh. Yes, Saka recommend gusto ko yan. yung amoy niya. Tama. Mahilig ako sa seafood eh. Nice, sakto pala to, no? Gusto ko yung amoy dagat. Good. Kahit nababahuan yung iba, ako naman nababanguhan. Yes, ako rin talaga. Tapos tignan natin ang mga gulay, unahin natin yung leeks natin na nakachop, pare. Yan. Bigyan nga kita ng chef, wood spatula. Yan, tapos yung mga nagtutong sa ilalim. Salirin natin. Yan yung masarap, di ba? The fond. Yan yung mga natututunan namin sa culinary school dati. Sabi sa'yo, pre, eto hindi na-experience Chef RB to. Pero nung huling-huling take ko, madilaw na yung uniform ko. Ang puti-puti pa rin uniform ng mga klase ko. Alam mo, nahirapan din ako dyan sa business, Matt. Lalagay ko muna yung repolyo Sige. natin. Yan. Gusto ko maraming gulay. Slantahin natin. Yan. Ito yung tanong madalas eh. Meron bang mat sa culinary? Meron. At actually marami siya. Unang-una yung sige. natin, sa Nutri pa lang, di ba? Oo. Nutrition pa lang. Yes. Kukumputin nyo yan, magkukumpute kayo ng calories. True. Portioning. Ang dami.
Ang dami. Wala pa yung costing, di ba? Dami talaga. Ang daming Tapos yung mga conversion. Yan. Di ba? Yung mga Lahat ounces. yan. Ang dami. Sobrang dami talaga. Tapos, at least sa course namin, meron kaming, kasi yung program natin nun, cooking siya, pero geared towards business kasi siya. Yes. So, meron kaming accounting. Actually, dalawa ba accounting natin nun? Basic accounting. Basic. Tapos may isa pa yung... May isa pa yung bakanti, tsaka nakalimutan ko isa eh. May isa pa ba? Marami nga eh. Marami. Meron pa yung parang... Hindi, dalawa lang Sa ata. computer room tayo. Meron pa, oo, yung gumagamit tayo ng Fidelio. Oo, yung Fidelio, nakakaloka yun. Nakakaloka yun. Ordering system Diba? yun. Nakakaloka yung ano na yun. Pero tas ang luma-luma ng program, pero kasi ginagamit siya internally Yes. sa mga hotels. Hotels, eh. restaurants. Kaya kailangan talaga yun. Ayan siya, palagay ko. Palagay Lagyan ko na okay natin na ng yan. quinoa. Lagyan na natin ang ating quinoa. Pwede kayong bumili ng quinoa sa Lazada. Lazada baka naman. And sasaingin nyo lang siya na parang kanin. Ito lang tip ko. Lagi kasi tinatanong, gano'ng karaming tubig? Gano'ng karaming tubig pag may mga nagpapasahin Yeah. O ako? paano nga ba? Sige. Bitinin nyo yung tubig. Kasi madaling magdagdag kaysa magbawas. Ganon lang naman eh. Ganon din sa quinoa. So bitinin nyo yung tubig, tapos dagdagan nyo na lang as needed. Diba? Ganon Para lang, hindi ganon lang. nalalabo. Yes, okay. O, lagyan na natin yung quinoa natin. Yan. Bagong sain yan last week, so sariwa pa yan. Ano yan? Finre-freezer mo? Ref lang actually. Magsasaing kami every few days. Oo. Tapos nire-ref lang namin. Tapos kuha na lang ng kuha. Pag paubos na, saing na lang ulit. Ayan, nakikita ko nga may tutong eh. O, yan ang masarap, di ba? Yan. Ano panimpla natin dyan? Tingin nga tayo dito. Ako gusto ko yung ano, gusto ko maanghang eh. Mahilig ka ba sa maanghang? Yes, definitely. Kanina tinikman to ni Chef RB. Sabi niya, ano yan? Nakita ko nga, na-intriga ako eh. Chili lime, pare. Ang bango na ito. Saan nabili to? Lazada, pare. Lazada, baka naman, di ba? Baka naman. Yan. Uy, di ba, pre, nag-ano tayo, last live? Ay, oo. Pwede, kaming dalawang Chef RB, Oo. last live, no? Di ba? Lazada. Lazada, baka naman, maganda chemistry namin, yin and yang yan, di ba? May Valentine's pa. Marami pa. Parang Diba? Angel and Devil. Oo. Ay, Hindi, ano lang. Angel yan, Angel. ikaw ang angel. Ako yung angel. Ako yung devil. Parang walang maniniwala nun, Chef. Walang maniniwala nun. Diyos ko. Pero yun nga, last live plus, baka naman, di ba? Ito, may asim to ng konti. Yung mga grocery na taba ng talangka. Oo. Pero yung mga fresh sa palengke, konting-konti lang yung asim nila. So ito, pure talaga to. Hindi ka din sigurado. Hindi ako sigurado. Nakalagay dito special eh. Oo. Sana all special. Lagay natin dyan. Yan. Alige. Alige. Kunyari, hindi, sa mga nagtatanong kung healthy daw ba ang quinoa, healthy yan. Pero depende yan sa ilalagay nyo. Yes. O at least nababala. Oo, di ba? Bawas kasalanan. Kailangan nyo hugas-hugas kamay din minsan. Pero mo to, dried na chop na chives. Chop. Mahirap kasi maghanap ng chai. Yes, so tsaka iba ang lasa niya dun sa, kunyari, fresh na spring onion sa substitute. Oo. Iba lasa niya. So, pag na-rehydrate to, hindi siya sing sharp. Oo. Iba siya. Minsan, pwede kayong maglagay ng... Saan mo binibili? Lazada pa rin, di ba? Lazada. Diba? Lazada baka naman, di ba? Iba nga ang amoy. Iba amoy, di ba? Oo, iba amoy. Iba ang amoy at lasa ng Oo. fresh sa dried counterpart niya. Kaya minsan pwede ka maglagay ng parehas. Gano'n diba? kadami lang. Ikaw bahala. Amoy ano siya? Amoy sosyal. Amoy sosyal. Amoy mahal. Amoy mamahalin. Diba? Tama yun, tama Amoy yun. mamahalin. Yan, tapos lagyan natin ng paminta. Black pepper. Yes, of course. Mm. Okay, no? Ang sarap. Okay na, no? Kahit walang seafood, actually. Oo, okay na to. Tigilan na natin yan, di ba? Tapos ngayon, pwede nyo ngayong ihalo yung seafood nyo or i-toppings nyo na lang. Kayo bahala. Pero anong palagay mo? Ikaw, Toppings na lang natin? Parang toppings. Oo, para mas toppings na lang, mas kasi social yung scallops mo. Dapat Tama. makikita yan. Tama, Sabihin. tama. Meron pa tayong isang social mamaya. Pero mamaya nyo na makikita. Plating na natin. to, pare. Sige, sige. Laban na to eh. Ayan pa lang, mas ang sarap na ng tignan. Sarap. Hindi, tsaka nag-ano siya, yung asim niya iba. Oo. Kasi meron tayong nilagay na yung chili Yung lime powder. chili lime powder. Plus yes. yung chef, Etong yung alige mo. natin na may asim. Hindi siya panis ha. May asim lang talaga siya. Hindi panis talaga yan. Matibay naman sikmura mo, chef na. Oo naman, lahat kinakain. Yan. Tsaka sa totoo lang ito, hindi siya yung mukhang sasabi mong healthy. Hindi. Dahil quinoa, kahit quinoa po siya ang sarap. Oo. Yun yung I mean, huwag kayong kumuha ng health tip sa akin, pero para sa akin kasi, pwede ka naman magluto ng healthy na pagkain. Na masarap. Yes. Pero huwag kayong maniwala sa akin, again, hindi pa ako healthy. Chef RB, tinan mo katawan. Hindi din ang dami kong kumain eh. Alam mo, chef, ang inaabangan ng mga inaanak ko sa channel. Yung plating ko. Kasi mukhang basura. Baka pwede ikaw. Naku, ikaw na. Ako na. Sige.
So, lagay lang natin yung hipon natin dyan. Naku, basura na agad. Yung hipo natin na sinear sa mantika at patis. Tama. Huwag na natin lagyan ng pattern. Pag nilalagyan pa ng pattern, kakagulo-gulo pa eh. Tikman mo nga, chef. Tikman mo nga. Ito nga. Nga rin. Wala akong nararamdaman na resistance. Wala. Ang lambot. Ang lambot talaga. Sobrang ganda ng pagkakaluto. Ang nilagay natin dyan, patis, di ba? Patis Ano? lang. Wala nga paminta yan eh. Perfect. So, 3 piraso lang kasi kakainin ng kusinero iba. Sige. Tapos yan. Ito. Meron pa tayo isang ano dito. Isang pampasosyal. Kasi nandito nga tayo sa hacienda. Dapat masarap ang kakainin Flattered natin. naman diba? ako. Anong gusto ko tuloy maglabas ng wine. Naku po! Maganda yung mamaya sa daldala natin. Di ba? Maglabas ng wine. Ayan ay... Uni, pare. Uni. Yan. Ayun no. Tinumpok lang sa gitna. Grabe. Ayan talaga yung pampabongga. Yan. Tapos, meron kami dong fresh pero ayoko mag-chop. Ito na lang. Iba yung amoy nito eh. Iba to Parang... eh. Very Social. social. Amoy social siya. Parang aged yung amoy niya. Parang siyang herby na... Yes. Alam ko herb naman to, pero gets may tinutukoy ko. Iba siya, di ba? Tapos, konting paminta lang. Yan. And that's it. That's it. Nangunguna ka na naman eh. Kasing kita ng Isa pa ah. Bongga. And that's it pare. Eto na. Akala ko nahamuli ako eh. Eto na ang ating seafood fried quinoa na Malabon-inspired kasi seafood siya. Yes, pero diba? bonggang-bongga. Bonggang-bongga. So, chef, tikman na ba natin to? Hindi. Wait lang. Pwede mo ba na kaming itur sa loob? Oo, sige, sure. Oo, silipin natin kung anong meron. Palamigin muna madilim natin ng konti. Palamigin kasi masarap kumain ng quinoa na malamig, di ba? Para sa content. Yes. Oh, actually, masarap din yung parang cold di ba? Ginagawang salad eh, di ba? Yung quinoa salad, di ba? O tara, chef, sa loob tayo. Tingnan natin kung anong Halika. meron sa hacienda ni Nako, Chef RB. hacienda sa dilim. Yeah! Nagulat ako dito na sobrang lawak pala. Alam ko na may hacienda ang Nako, isang hindi Chef naman RB. hacienda. Mini lang, mini. Mini. Sa sobrang tindi ni Chef RB, yung street nila nakapangalan sa Ay, kanila. hindi. I wish sa akin pinangalan, nagkataon lang. Nagkataon lang ba yun? Oo, nagkataon lang. Feeling ko after mga 10 years, yung street nyo ipapangalan na din sa'yo. Wag mahaba yun hanggang Caloocan yun. Pero yun nga, dito kami nagluto. Pre, pakita mo. Yan, diyan kami nagluto. Tapos, eto yung sayang, kanina tinura ko ni Chef RB, may araw pa. Sayang hindi nyo na makikita. Pero ang gusto ko talaga ipakita sa inyo, syempre, yung kitchen niya. Oh, yes. Oo, yung studio kitchen niya, di ba? Tara, puntahan natin. Halika. So, ito ang dining area. Dining area. Oh, pre, ito naman yung dining area nila. di ba? Di ba? Ay, sa pag may mga bisita, So, pambisita lang talaga to. baka in the future gawin naming events. Yun. Sisi mo munang buksan. Mamaya na. Nakakahiya ka. Mamaya na. Sino po ba birthday? Hindi, nabalitaan kong darating ka, kaya siyempre nagpahanda tayo. Para sa akin daw. Oo. Hindi. Classmate ko yan eh. Oh, ito, dining area din. Oh, dining area. Talagang kainan dito, no? Tigi-tigi sa tayo ng table, mamaya. Ayan. Yung iconic na pulang tiles, no? Oo. Yan. Nice. Ito, may set up kami kasi may special guest ako mamaya. Oo. Di ikaw yun. Ang bango dito. Bango dito. Ayan, ito ang ating kitchen. Ang ganda. Ganda dito, oh. Di ba? Dito yan, Yes, oh. Ito yung ito. iconic na red na tiles, pare. Tsaka pare, yung mga gamit ni Chef RB. Saan natin to? Iba. Iba yung gamit ni Chef RB. Viking, pare. Ang napakaganda. Ako, Quiapo. Ay, Di ba? naku. Ikaw pa ba? Pero sarap magluto dito. Ay, ako si Chef RB ngayon. Oh, ikaw Hindi muna. pwede. Kailangan mabait eh. Para mo naman sinasabi mabait. Hindi ako mabait, pare. Hirap naman sa'yo. Ayan. Ako, mapapantry raid ako. Buti pala nagpalinis ako. Napaka-organized. Grabe. Ayan. Napaka-organized, pre, ibang klase. Kahit nakabigid Chef RB, kaya dumukot ng kahit ano dyan. Diba? Yung sa atin, asan na ba yung ganto? Meron tayong ganto eh. Diba? Alam ko meron tayong ganto eh. Nasaan na ba yun? Ganun. Huhukayin mo. Huhukayin Minsan mo pa. ganun din po yan. Nagkataon lang na bagong linis. Nagkataon lang. Hindi nga tayo, mga kakaiba dito. Uy, Ayan, truffle mustard. Uy, diba? Ano pa meron ditong kakaiba? Tingnan mo ako. Uy, Szechuan peppercorns. Ayan, bigay yan sa akin. Szechuan Pink peppercorns. Nice. Eto, lalaki. Grabe talaga dito sa Binyan Laguna, lalaki ng paminta.
Tinan mo. Ano yan? Hindi, juniper berries pala yan. Ay, wala ka na makikita dyan. Wala na Kasi ba pinatanggal ko na yung laman kanina. Malinis yan. Oo, tinanggal ko na yung mga nabubulok. Yan. Kasi para bang nahulaan ko, nabubuksan mo yan. Nangyari Parang sa amin yan. nahulaan ko. Nangyari sa amin yan. Si Miss Karen Davi na pumunta. Pucha, Ay, ni radio napanood rep ko yun. namin. Wala talagang totoong-totoo. Walang preparasyon talaga. Yung ice cream na, 2 taon na. Hindi naman 2 taon. 6 months. 6 months. Oo. Nadinilaan namin So, parehas. napaalis ko yan kanina. Pre, pandikdik ng paminta natin. Oh, ayan. Made in Laguna. Proudly talaga? made in Laguna. Nice. Kasi ito mga gamit, ito hindi lang Decrosay collection, may KitchenAid collection pa, pre. Oh, yan. Pang... Depende sa mood. Depende sa ang mood kung anong kulay. kulay, di ba? Kami, kung ano lang, isa lang yung nandun namin, minsan umuusok pa. Pero sobrang ganda, sobrang aliwalas. At eto yun, eto yung view eh. Eto yun eh. Oo, di ba? Asan library? Oh, may library. Hindi yan tarpaulin na nakaprint, Yan ang collection ko nung college. Anong college? Nung college, mahilig ako mamili ng cookbooks. Kasi di ba dati, hindi pa uso yung YouTube. Tama, tama. Talagang binabasa ko for inspiration yung mga recipe. Di ba tayo may ganyan din, pero puro relo? Hindi, ako nung college, ang binibili ko, hindi mga libro. Mga magazine sa book sale. Mura oo. kasi yun. Meron din dyan mga books eh. Mga lumang edition, Bili mo yan. Anong magazine? Cook magazine, food magazine. Talaga? Hindi. Parang nakita kong bomb something na mahal. Nangyari. Hindi. Alam mo yung Chef Arnold. Umayos ka. Pero tunay na libro siya. Hindi siya tarpaulin na nakaprint, Hindi di ba? naman. Although hindi ko na nabubuksan niya, matagal na. Kasi nakabisado niya na lahat yan. Hindi Nandito na naman. sa loob yan, pre. na lahat. Napakaganda dito. Ibang klase. Whoop! Okay na. Konti lang. Kasi for personal use lang yan sa ngayon. Yun. And eto yung bakery namin. Dito ginagawa ba yung bibingka nyo? Hindi doon. Hindi. Papakita ko sa'yo mamaya. Bukod pa. Di ba? Eto yung bakery. Medyo madumi lang yung sahig kasi naglilinis sila ngayon. Pa-close na sila. Pa-close na. Ito yung, alam mo yung alinsangan ng kusina? Oo. Ito yun eh. Ito Bukas talaga pa yung mga alinsangan oven eh. nagbe-bake. Tama. May mga laman pa. Ayan, dito sila nagbe-bake. Ayun yung icing room. Icing room! May specific na room para sa icing. Kailangan kasi malamig. Ayan, nag-a-icing ngayon. Uy! Yan yung gusto mo. Si Tony, ano pong ginagawa ni Tony dito? Strawberry shortcake. Strawberry shortcake. Pakita mo nga, pre. Grabe, short ba yan? Parang tangkad yan. Hindi ka tumawa sa joke ko. Ay, nagjo-joke ko. Anyway, ang galing na. Meron talagang Oo, dedicated kailangan malamig. na kwarto. Daming strawberry yun. Ayan, Daming itlog. strawberries. Tignan mo. Uy, bro. Ang dami. Tapos, ano to? Dough sheeter? Panggawa ng croissant. Yo, di ba? Croissant. Na hindi ko na inattempt ulit nung sumablay ako dati. Hirap eh. Hirap. Pag walang machine, mahirap. Tama. May pupuntahan pa tayo, chef, no? Doon naman tayo next sa Bibingka Kitchen. Pero mo, ang Bibingka Bibingka Kitchen. ay may separate na kitchen. Eto, Bibingka Kitchen. Bibingka. Ang daming itlog. So, dito niluluto ang bibingka. So may specific talaga na... Yes. Ang linis, pre. Pero ang bibingka kasi early in the morning, 6 a.m. sinisimulan. Kaya ngayon, wala nang production. Wala. Kasi freshly baked every day. Yes, every day. Ito ba yung ano to mga... Yan yung galapong. Bigas to. Binababad na Nakababad namin. na bigas. Ang galapong. Yan. Pero sila specific... ganda ng oven. Yan, nandyan niluluto yung bibingka. Ganda ng oven. Sa combi oven. Kombi pa yung gamit nila, hindi lang basta Yes. normal na oven. Tapos ito yung panggiling nyo ng bigas. Panggiling. Ginigiling namin yung bigas. Sila mismo ang nagigiling ng bigas, pre, hindi nila ina-outsource. Hindi pwede minsan kasi nababago. Talaga? Yun ang pinaka-secret namin. May secret kami sa babad at saka sa type ng giling. May ganun pa. So, sobrang specific talaga. Kinakapa ko yung pag umaga. Talagang may touch kang kailangan. May Yes! hinahanap. Pag umaga, ikaw, ano bang kinakapa mo? Cellphone agad. Meron ba? May pupuntahan pa tayo, chef? Ayan na yun, ang aming mga kusina. Uy, Eto. grabe naman yung bodega. Ito pinakamalinis sa bodegang nakita ko. Eto, medyo magulo kasi Magulo pa to. nagre-ready kami for Christmas. So, bodega, storage room. Ganun.
Ito mga ref namin. Ano yan? Yan. Ano yan? Ano yan? Oh. Sabay mga ano ka, sabi mo, kunin ko. Wala ako Hirap sinabi. sa'yo. Huwag na nga, ayoko na. Ito naman storage ng bakery. Storage ng bakery. Oo, ito kasi storage to ng packaging and hot kitchen. Ah. So dito naman yung medyo kalat lang yung gamit ng catering. Eto, so dito puro pang-bakery. Ah, ito mga hari-hari na ba to? Harina, asukal, lalo ngayong holiday season, nag-i-imbak kami ng Hindi kasi tumataas eh, gamit. no? Oo. Tumataas talaga. Ayan. Ito lahat mga milk, chocolate. Maaliwalas dito. Ganda, ganda, nakakatuwa. Sana ako rin someday. Di ba? Uy, ikaw pa ba? Magkaroon ng ganto. Bukas, Nakakatuwa. pwede. Huwag naman bukas. Ano, chef? Kainin natin. tapos Halika, magkwentuhan tayo. napagod ako sa Oo. pagtutour. Yeah, tara, kainin natin yung niluto. sosyali na niluto. Yan. Tara. Chef RB, maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin dito sa inyong hacienda. Mini! Tapos tinur mo pa kami, ganyan. Oo naman. Ang ganda nung ibang experience. Nandun ka sa ano? It's my pleasure. Sa kusina. Maraming salamat. So ngayon, malamig na yung fried quinoa natin. Tikman na natin. Ano na yan? Quinoa salad Quinoa na salad yan. na yan, di ba? Cold quinoa salad. Parang nagkaroon ng lasang pansit malabon. May yung asim. Gawa nung aligid. Siguro, no? Nung natikman ko kasama yung hipon, parang siyang pansit malabon. Sa pa nga? Parang hindi ko masyado natikman. Ako Isa rin pa. eh. Yung uni talaga, nung nasa ibabaw, ay nako. Ang uni kasi, masarap naman talaga kahit sa mo ilagay yan eh. Kasi kutsarain mo na lang yan, gawin mo parang leche plan eh, di ba? Masarap na yan. Pero kapag niluto nyo siya ng ganyan, yung hindi mo siya i-cover up, yung bibigyan mo siya ng parang complementary flavors. Mas lumalabas Sobra. yung lasa. Tama. Yung Parang asim sa yun yung finale. Yes, di ba? Masarap. Maraming salamat, Chef RB. Ay, salamat. Maraming salamat kasi- Kinikilig nga ako kasi pinagluto mo. Yan. Hindi ako pala nagluto. Pero parehas tayo. nilagyan mo ng uni. Nilagyan ko ng uni. Sa ibabaw, Siya talaga bongga yung niluto mo. Pero yan, maraming salamat, Chef RB. And alam mo na, ang gagawin natin. Oo, sige lang. Andito naman tayo para makipagdaldalan talaga. Sige. Diba? Kasi kita mo, isa lang talaga yung niluto namin ni Chef RB. Hindi na dala-dalawa, isa na lang, di ba? Parang, ito na yung ano namin, combined powers namin. Oo, and I'm sure mas hinihintay nila yung chika. Yes. Yun. Okay. Chef RB. Sumandal na ako, ha? Yan na, para yan na. sumandal ako. Ayan. Na, okay. Magkaklase tayo nung college. Diba? Sa De La Salle College of St. Benil. Si Chef RV, kanina, ewan ko kung narinig nyo, isang beses lang daw siya hindi naging Dean's Lister. Yes. Hindi ko nasasabihin ko anong subject. At kung sinong prof yung nagbigay sa akin ng DOS, hindi ko nasasabihin. Pero sino? Mamaya sabihin mo sa akin. Mamaya Sige. sabihin mo sa akin. Pero very curious ako dyan. Ako, never ako naging Dean's Lister. Montik ako isang beses. Montik lang talaga. First year, second term, I think. Makikita mo yung contrast sa ating dalawa. Isa yung talagang studios, isa yung medyo bahala na. Yes. Ako, after ko ng college, bago tayo, nangunguna ako masyado eh. Kamusta muna ang college experience sa De La Salle College of St. Benil mula sa perspektibo ng isang Chef RB? Well, achiever kasi ako eh. Yun ang since college. Kaya maganda yung environment. Yes, actually. Di ba? Maganda yung environment. And masasabi naman natin maganda yung environment, ang produkto. Ang produkto. Di ba? Ito. Maganda yung environment niya. Yung competitive, di ba? Pero hindi masakit na competition. Tama. Hindi yung tipong mag-aaway-away kayo. Competitive in a way na alam mong ang gusto nilang mangyari ay umunlad ka sa buhay at matuto ka. Naalala ko, meron ako isang core memory. YHE. Yes. Young Hoteliers Exposition. Kumbaga parang intrams yan ng culinary. Oo, Ganun yun eh. nagluluto. Hindi basketball yan. Wala. Luto lahat yan. Sumali kayo, if I'm not mistaken, sumali kayo sa Market Basket. Oo, yes. Sumali kayo sa Market Basket. Tapos naalala ko isang teammate mo doon, yung singkit na babae na matangkad. Oh, si Bless. Yes. Hello, Bless. Kasama ko lang sa kahapon. Yan. Alam mo kung bakit ko naaalala yun? bakit? Kasi nakita ko, correct me if I'm wrong nakita ko na gumawa kayo ng sugar sculpture. Yes. Sabi ko na core memory pre. Kinikilig diba? naman ako kasi naalala mo si Bless. Syempre. Wala naman kayong past ni Bless. Wala naman. Pero yung sugar sculpture talaga. Oo. Sugar sculpture para sa isang
third year ka ata noon, second Ano year. yun, parang gumawa kami, buti ka pa naaalala mo, Diba? parang gumawa kami ng yung sugar sculpture na nilagay sa kutsaron para maging basket ng... Gets. Oo, yes. Nakita ko yun eh. Sabi ko, kasi nagbabala kaming sumali. Oo. Lahat kasi gusto sumali doon sa YHE na yun, sa Market Basket. Kasi yung Market Basket, Iron Chef yun eh. Iron Chef. Oo, surprise ingredient yun, di ba? So lahat kami gusto sumali doon. And cream of the crop lang talaga ang nakasali doon. Ngayon, I think second year or third year mo ata ginawa yun? Third year. Third year mo ginawa yun eh. Sabi ko talaga doon sa klase ko, si Patrick Narvaez, si Batista, binanam si Batista, yung malaki. Pre, mga ganyan yung mga makakalaban natin. Wag na lang. Diba? Ginawa Masyado namin, competitive. sumali kami next year kapag mga yung, kasi late nga kami na isang taon ko Yes. So mga bata na yung mga So, ang kalaro kalaban namin. mo na noon, yung mga second year nung third year tayo. Naging third place kami noon. Yes. Naging third place kami sa Market Basket. Oy, pero noon. kami hindi kami nanalo noon. Hindi kayo nanalo doon? Hindi, Sa hindi sugar kami sculpture nanalo. na yun? Talaga? Hindi. Pero yun nga eh. Pero inyo, na, hindi naman tinuro sa atin yun. Tinuro ba sa Oo, atin hindi yun? tinuro yun sa atin. Nabasa ko lang sa isang cookbook yun. Ganyan ang isang Chef RV. Diba? Ako, wala eh. Ako kung ano yung sinabi sa akin ng pro, pag interesado, ako, gagawin ko. Chef RV, hindi. He goes out of his way. Diba? So, achiever talaga ang isang Chef RV. And kitang-kita naman natin talaga sa kanya. Ngayon, after ng college, ano nangyari sa'yo? After ng college, naku, maraming hindi nakakaalam nito. After ng college, kulang pa yung natututunan ko eh. Ramdam ko yun na I needed to learn more. So, nag-apply ako sa Le Cordon Bleu. LCB, grabe, Le Kaso Cordon lang, Bleu. hindi na-deny yung visa ko. Naka-empake na ako, hinihintay ko yung passport. Dumating yung passport, alam mo, pagbukas, walang nakatatak na visa. And ang dahilan ng Australian Embassy, may mali lang kaming na-fill outan dun sa form. Sa form, oo. Ay, syempre ako, pareho tayong very positive ang outlook. Inisip ko na baka hindi para sa akin. So, ang ginawa ko noon, nagturo ako sa isang maliit na college. Nagturo ako ng culinary. So, ilang taon yon? Nagturo ako for 1 year. Tapos after 1 year, tsaka ako nag-aral ulit. Saan ka nag-aral ulit? Nagpunta ako ng US. Nice. So, ang pinag-aralan ko naman is more on food studies. Walang pagluluto. Doon ko pinag-aralan yung mga history ng pagkain. Yan ang masarap pag-usapan. Wine, cheese. So, yon more than 1 year kong ginawa yon bago ako bumalik ulit dito. So, bumalik ka dito mga 2011? 2012. 2012. So, ano muna si Chef RV, nag-garner muna ng knowledge muna sa buong mundo bago bumalik. In contrast, sa ginawa ko after college. Alam mo ginawa ko after college? Ano ginawa mo? Nagdota ako ng 1 taon. O pareho, habang nagdodota ka pala, nagtuturo ako. Ayun. Pero tinan mo naman, yung fruitfulness ng ginagawa niya. Ikaw yung mga estudyante kong tinuturuan nun, napanay ang pagdota, so sinisita-sita ko. Yes. Kasi dota ng dota. Tama. Pero kitang-kita nyo talaga, different paths talaga. Yes. Different paths talaga. Tapos, pag uwi mo ng 2012, anong ginawa mo? Ngayong equipped ka na ng knowledge ng Pag uwi ko, so feeling ko, ay nag-aral ako sa Amerika. So dapat, pag pumasok ako sa trabaho, malaki sweldo ko. Hindi pala. Hindi naman na gano'n ang tinitignan ng mga employer, di ba? Sobering reality, yung sahod ng isang kusinero sa Pilipinas. Di ba? So, ang ginawa ko is, nag-gain ako ng experience. Nagturo ulit ako, pero nun yung natanggap na ako sa St. Benilde. Doon ako nagturo. And doon ko nalaman yung pasikot-sikot. Doon ko nakita yung magandang part and yung hindi magandang part ng pagtuturo. Ng education system sa culinary. Education system ng culinary and in the Philippines as a big picture. Gaano katagal ka doon sa CSB? 1 year. 1 year din. 1 year ako nagturo doon. And after nun, parang feeling ko, ang puso ko is wala sa pagtuturo sa classroom. Ang puso ko nasa pagtuturo sa kusina. Yan! Iba kasi yun eh, application magkaiba talaga actually. Kasi parang, pag sa classroom, di ba, kailangan i-memorize mo to, kailangan i-compute mo to. Masaya yung nagtuturo ka, yung paggigisa, ganito. Tapos kung gusto mo itinda yan, babalutin mo ng ganitong practical na bagay. Practical.
nagtayo ako ng maliit na cooking school. Yan. Dito, yung pinakita ko sa yung bakery, Oo. dati yung cooking school. Yung ano, yung may gumagawa ng shortcake? Yes. Doon. Okay. Doon Yung ka complex nagtuturo. na yon, cooking school yon. Wala pa akong cake shop dati. So ano lang siya, parang workshop lang talaga, cake making ba yan? Yes, yes. Tapos ang marketing mo nun ay social media. So, Facebook pa lang nun eh. So, parang, ngayon, Sabado, magtuturo ako ng paggawa ng cake, ang bayad, ganito. Punta kayo, PM is the key. PM is the key. Ilan Ganun yung lang. participants nun? Nagsimula ako sa 7. 7 lang muna. Yes. Umabot ako ang attendee ko, 42. Isang buong classroom na yun Isang buong classroom. Isang buong classroom yun Ang saya naman nun. Anong market nun? Mga nanay, Talaga? OFWs, and yung mga gustong sumampa sa barko. Kailangan nila ng pang trade test. Yes, kasi ang gusto nila, ang kalimitang sinasabi daw ng mga boss nila sa abroad is, yung mga tinapay, Filipino breads, Filipino pastries, ensaymada, cakes. So pumupunta sila sa akin para matutunan. Nice, napakaganda. And tama nga yung sinabi mo, no? Ibang-iba kasi talaga ang ang treatment sa pagtuturo sa classroom at sa kusina talaga. Kahit Yes. sa school meron tayong lab tsaka lecture. Meron. Pero ang pinakaayaw ko kasi sa college, nakukonsensya ako pag nagbibigay ako ng grade. Kasi parang, di ba, I'm sure ikaw, pag tinignan mo yung isang tao, tinignan mo siya nagluluto siya, alam mo na kung magiging successful siya bilang kusinero o hindi. May ganun Pero, nandun pa rin sa akin yung merong isang tao magbibigay ng pagkakataon dito. Yes. Pero siguro hindi ako yun. Oo. Yun, parang Diba? ganun. So pag nagbigay ka kasi ng grade, ibabagsak ko to kasi hindi siya pumapasok. Yun. Nakukonsensya ako dun Kaya parang hindi ko kayang maging professor. Hindi ka magiging pata sa lahat. Kasi nalulungkot ako, nagkaroon ako ng estudyante. Ang galing-galing niya magluto, ang galing niya maghiwa, ang bilis niya sa kusina. Ang problema niya, parang ang school is nasa Taft, siya ay taga Bulacan pa. Ang So layo. palagi siyang nalilate. Hindi siya late dahil batugan siya, kundi late siya dahil sa circumstances niya. Oo, may mga, di ba may mga taong gano'n na parang yung tadhana talaga. So, gets. nakukonsensya ako sa mga ganong bagay. So technically, dapat bagsak na siya due to absences. Kailangan ko siya ibagsak, mapapagalitan ako ng dean. Tama, pero masakit sa loob mo. Masakit sa loob ko kasi kung tong taong to, tinetrain ko sa kusina, magaling na kusinero na to. Kaso, school kami. Tama. May mga susundin tayo mga rules. Tama. Ngayon, kung ikaw ay nagtuturo lang talaga ng purely cooking, walang ganon-ganon. Walang ganun-ganon. Luto lang. So, Eto, pupunta skills. lang sila, lahat yung ituturo ko ng buong araw sa college, kaya kong ituro sa kanila in 2 hours. Kasi wala akong sinusundan na curriculum. Condense lang. Eto Yes, lang talaga eto yun. lahat. Nice. Oo. Pero, yung level of fulfillment na nakukuha mo ba sa pagtuturo? Kasi ako, hindi ko alam feeling ko kasi, bilang mga kusinero, tayo natural na mapagbigay. Oo. And siguro karamihan talaga sa atin, even ako nagkaroon ako ng desire to teach Yes. Kasi feeling ko fulfilling siya. Fulfilling talaga. Nakuha mo yun doon. Pero kamusta yung fulfillment nung nagaganyan ka, yung hindi na siya college setup, no seminar, mas fulfilling ba? Mas fulfilling. Kasi yun is, makikita mo talaga nag-enroll sila ng paggawa ng ensaymada. After 2-3 months, may tindahan na sila na nagtitinda ng ensaymada. Ang galing. Practical kasi Oo. tinuro mo, walang kahit anong Yung etos. hindi na ang habol mo ay diploma, Oo. ang habol mo na kabuhayan. Kabuhayan na, tama, skills na. So nagturo ka mula 2013. 2013 Oo. up to before the pandemic happened. Okay. So, ganun katagal. So kailan na-establish yung Chef RV? Hindi yung channel yung bake shop. Yung bake shop, yung mga attendees ko kasi, nagre-reklamo yan pagkatapos ng class, ayaw pa nilang umuwi. Gusto pa nilang tumambay. Tumambay pa, kwentuhan. Ang problema, di ba bahay namin yon. So, Yes. syempre, kailangan namin magpalinis. Of course. Kailangan ko din magpahinga. Kaya nagtayo kami ng cake shop. O ayan, dyan kayo tumambay, coffee shop. Okay, so hindi talaga siya business extension or expansion. Hindi. Nagkakailangan lang talaga. Kailangan. Na may tambayan ng mga nanay at tita. Oo. At saka pangarap ko para sa Binyan na magkaroon ng ganon. Kasi wala kami dito Okay. Na parang sa inyo, sa Malabon, pupunta ako sa Malabon, bibili ko ng cake sa Betsy. Yan, Betsy. Sa Binyan, walang ganon. Okay. Ang Before. galing. Wala pa ng kalaban.
Meron na din, Meron na which is good. Which is Kasi good. Competition is good. Competition Yes. is very good. Hindi threatening yung mga kalaban. Kaibigan Actually, yan. yes. Kaibigan yan mga Very yan. true. Yan. Ngayon, anong taon nyo na-establish yung... 2017. So, 5 years na kami ngayon eh. Nag 5 years kami. Nice. Last month. So, nung dinevelop mo yung coffee shop mo, ano ang focus niya? Malamang baked goods yung focus niya. Baked goods. Pero, nandun yung puso mo sa binyan eh. Kasama ba agad initially yung bibingka? Actually, hindi. By accident kasi ang bibingkang yan eh. Talaga? Mahilig kasi ako sa bibingka. Okay. And Native then, yan dito, di ba? kasi ang Binyan is known for puto. Oo. So, ang mga bibingka dito sa Binyan, masasarap. Oo. So, favorite na favorite ko yan. May suki kami ng bibingka na binibilhan, and then one day, nagbago na yung lasa. Okay. Kaya nagbago yung lasa, nagkaroon ng sakit yung original na naghahalo. Ay, yung nagtitimpla. Tinatawag nilang masa eh. Oo. Yung nagmamasa. So nagkasakit siya, nung pinasa niya, nag-iba yung timpla. Sabi ko sa kapatid ko, mag-develop tayo ng bibingka. Very delicate pala yan, no? Yung bagay na yan, no? Actually, di ba, sabi ko nga sa'yo, kinakapa ko yung... Kasi may buhay ang bigas. Nandun yan sa tinatawag na fermentation, kaya nagiging malasa yung rice cake. Okay, yun yung pagbababad nyo ba overnight? Yes. Nice, okay. So, yung paborito nyo, nag-iba ng lasa. So sabi nyo, gawa tayo ng sarili natin. Gawa tayo. Ngayon, yung gawa ko, puro palpak. Siguro ilang sakong bigas na yung inaaksaya ko, Talaga? dear. Yes. Ganun siya kahirap. Hindi ko kasi makuha yung gusto kong Ay, texture specific. eh. Nakakagawa ka ng decent. Pero yung specific na gusto mo, hindi mo makuha. Di ba may gusto tayo na hanggat hindi natin nakukuha, na pag nararamdaman mo naman na kaya mong makuha, Malapit na to eh. Hindi ka Ito na titigil. hindi ka titigil talaga. nung nakuha ko na yan, sabi ko, ay, itinda natin. Syempre, yung mga ingredients na ginamit ko, mga mahal yan. Oo, medyo mamahalin. So sabi niya, ako walang bibili niyan kung bibingka 95 pesos, ganyang kalaki. O sa awa ng Diyos, yung bibingkang 95 pesos namin dati, ngayon 150 na. May bumibili pa din. Ang mahal lang ingredients eh. Mahal ngayon. Pero ano talaga yan, sa totoo lang nagpadala si Chef RV niyan, yung bibingka, napakasarap. I thank you. Pagka tinikman mo yan, yung texture talaga yung hanapin niyo eh. Yes, yes. Yung iba. Hindi siya tinapay. Ako feeling ko sa pagdating sa pagkain, mas mahalaga ang texture. Secondary ang lasa. Yung taste, yes. Kasi kahit gaano kasarap yan, kung yung bigas mo malata na, parang panis na. Yes. Hindi okay yan. Hindi talaga okay yan. Ibang klase yung texture ng bibingka nila, Chef Parang RV. custard. Oh, 'di ba? Para kung gusto yung umorder, andiyan yung link sa baba. Jerome, lagay mo nga dito yung pangalan ng shop ni you. Chef RV para matikman. Kasi kailangan niyang matikman talaga ng maraming tao. Para matikman nyo ang difference ng bibingka ng Binyan. Yes, iba talaga yan sa bibingka sa labas ng bahay natin, pre. Iba talaga, iba. Ngayon, kailan ngayon pumasok yung content creation? Noong nag-pandemic, wala akong magawa. Ongoing yung business namin. Pero syempre, katulad naman ng lahat ng negosyo noon, humina kami. Yes, lalo pagkain. Ako, people person ako eh. Nasanay ako nakikipag-usap sa tao, gawa nung baking class ko. So sabi ng kapatid ko, mag-recipe video ka, ituro mo kung paano gawin. Siyempre, mixed reaction yon. Sabi ng iba, wag mong gawin yan kasi malalaman nila yung trade secret mo. Sa akin naman, sige, subukan natin. So sinubukan ko sa isang recipe, chocolate cake. Chocolate cake. Simpleng chocolate. Chocolate cake. Nag-establish ka na ng channel na agad neto? O Hindi. sa personal page mo? Sa personal profile? page ko sa Facebook. Yung profile mo muna. Doon lang, pinost ko. Naging 300,000 views. 700,000 views. And actually, wala naman akong pakialam nun sa views. Pero nakakatuwa no? Nakakatuwa. And nung nakita ko na ginagamit na siyang pangnegosyo ng mga tao, yun yung parang nag-push sa akin na ituloy. So, naggawa ko ng second video, parang gumawa ko ng butche, maha, nadagdagan. And yung mga tao, ginagaya nila, binebenta nila. Ngayon, hindi ka pa nagtatransition ito sa YouTube? Hindi pa. Hindi pa. So, puro personal mo lang. Nakailan ka sa personal? Parang naka-anim ako. Okay. And may nagsabi sa akin, uy,
kailangan mong kumita dyan. Kasi syempre, nag-i-invest ka din naman sa ingredients. Oras. Nag-i-invest ka sa time. Nung una sa akin, sabi ko, hindi, wala naman kasi talaga akong magawa. Tsaka nakakatulong tayo sa mga tao. And sabi nila, mas marami ka matutulungan kung kumikita ka. Totoo yan. Diba? Kasi makakakuha ka ng tao, tutulungan ka na mag-shoot ng mas maraming videos, mas marami kang taong marireach. Tama. O ganun yung ginawa namin, nag-YouTube ako. May channel na talaga ako, pero hindi ko alam kung paano gamitin. Walang laman. Walang laman. So yun, doon na namin pinopost. And nung nagsimula siyang kumita, nakita ko na sustainable. Sustainable siya. Yeah. Hindi ka nagne-negative dito. Hindi ka nagne-negative. Sustainable. And tama yung sinabi nila nung simula, it gives you financial freedom na mag-test ng recipe. Yes. O itetest ko to, mamimili ako. Para pag pinakita ko sa tao, subok ko na. Makakapag-hire ako ng tao, makakabili ako ng gamit na ganito. Kaya kong kumuha ng oras mula dito papunta dito kasi ganyan. Iba rin talaga. Iba rin talaga kapag tinrato mo siya bilang business. Yes. Pero, kahit itrato mo siya bilang business, hindi kasi pwedeng mawala yung personality mo. And nakikita ako sa mga content mo, talagang yung personality mo labas na labas. Labas na labas talaga. Kitang-kita. Nasanay na sanay kang humarap sa maraming tao. Yes. Wala akong binago Wala. Even the way I talk. Yung mga jokes mo, ginagawa mo sa seminar yon? Oo. Talaga? Ano kasi yon, yung mga hugot ko. Pag may gusto akong pagalitan dati na tao, dinadaan ko sa ganon. Kasi di ba yung iba sensitive? Yes. Tama, so, para tama. may konting maiba. Hindi masyado masakit. Hindi masyado masakit. Ang galing pala. So, technically, kung nag-attend na sila ng seminar mo dati, ganon din yung napapanood nila sa YouTube mo ngayon. Ganon din. Although, syempre, yung sa seminar, medyo may mga business na magkano ko pwedeng ibenta, kung ganito yung ingredients, kung papalitan ko, ano yung adjustment, medyo mas nahihimay namin. Kasi syempre, face-to-face, no? Tsaka yung oras kasi. Buong araw kami magkakasama nun. Ito, 15 minutes, tapos na. So ngayon, establish ng isang Chef RB Manabat sa social media content creation, pagdating sa pagkain. Yung oras mo, dyan ako pinaka-curious. Yes. Yung oras mo, kasi ako honestly speaking eto lang ang ginagawa ko sa buhay. Wala nang iba. Focus na focus kami sa content creation. Nakikita ko yan. Kaya bilib na bilib ako sa'yo. Mas bilib ako sa'yo. Ay, nako. Kasi nakakapag-content ka na, may hinahandle ka pang business. Oo. At, ito pa nakakapagbakasyon ka. Oh, yes. Alam mo, you make time for the things that make you happy. Yeah. Kami, masaya naman kami sa vlog, pero syempre, hindi kami makapag-pahinga kasi kailangan namin rumatrata lagi. Kailangan namin. Pero ikaw, paano mo minamanage yung time mo? Yung time management ko, yun nga, no, bigla mo na tanong. Bigla tuloy ako napaisip. Kasi dahil mong ginagawa Makakaloka. Hinati-hati ko siya. So, nag-aalat ako ng oras sa business, nag-aalat ako ng oras sa content creation, nag-aalat ako ng oras na sagutin ko yung mga followers. Yes. Merong oras din ako para sa sarili ko. So, hinati-hati ko siya. Ako kasi yung tipo na, nung 2020, talagang everyday ako mag-shoot, tatao ko sa shop. Makikita talaga ako ng mga taong nasa tindahan. Everyday ako doon. Sa kitchen, sisilip ako. May nagbigay ng tip sa akin. Ano sabi? Parang kailangan ko rin yan, lumapit ako. Isang malaking artista. Uy! Oo, kachat ko siya sa IG. Uy! Sabi niya sa akin, kumikita ka ba? Sabi ko, oo. So, yung kita mo, paggalawin mo. Gamitin mo yung kita mo, huwag yung kita mo ang gagamit sa'yo. So, yun yung isang pinakamalaking impact. Kasi sabi niya sa akin, kikita ka ng pera, pero the time you invest with your family, the time you invest with yourself, hindi mo na maiibalik yan. And actually, may pinagdaanan kasi siya na personal experience. And yun yung na-realize ko. Kaya sabi ko, twice a week, magde-dedicate ako ng oras para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Doon ako nagsimula mag-garden. Kaya pala ang ganda-ganda dito sa inyong asyenda. Tapos pag umaga, pag nagkakape ako, hindi mo ako pwedeng galawin. Yes. Wow. So nagde-dedicate ako ng time
for coffee, nagde-dedicate ako ng time na magbiyabiyahe ako, magsha-shopping lang ako ng ganitong araw. And na-realize ko na mas may peace of mind ako pala noon. Pero syempre, may mga sinacrifice ako. Of course. Sinacrifice ko more income. Kasi nandyan, nilatag sa akin na kung buong araw ako nasa kusina, mas madami kong produkto maiilabas. Yes. Mas madami kong kikitain na pera. Pero pinili ko kasi na mas gusto ko may oras para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Napakaganda. It's a choice eh. Alam ko sasabihin ng mga tao, mali ang ginawa mo kasi kung nagbigay ka ng mas madaming oras sa business, mas madami kang taong matutulungan. Pero naisip ko, gusto kong tulungan yung sarili ko. Tama yun eh. Gusto kong tulungan ang pamilya ko. Gusto kong tulungan yung mga malapit sa akin. Tama yun, tama yun. It's something na I think alam natin lahat. Oo. Pero it's something na hindi kayang gawin ng lahat ng tao. Specifically ako. And I'm sure hindi lang naman ako yung taong nahihirapan pagdating sa time management eh. Kasi manghihinayang ka sa mga bagay na potentially papasok sa'yo. Actually, parang hindi kasi siya more on time management eh. More on sacrifices eh. And making choice. Magle-let go ka talaga ng mga bagay-bagay Magle-let go purposely. ka. Okay. That's a whole new perspective para sa akin. Yes. Oo nga naman. Tama ka dun eh, na, oo nga eh, ngayon ko lang din nare-realize na yung ganyang bagay. Oo nga no, mali yung perspective ko eh. Kasi pilit ko, time management, pilit mong pinagkakasya yung mga bagay na marami sa oras na maikli. Yes. Bakit hindi mo na lang i-let go yung iba? Actually. Yun nga yun eh, no? Oo. Yun nga talaga yun, tama yun. Mahirap mag-decide kasi minsan may mga ile-let go ka na bagay na nagpapasaya din sa'yo. Yes, tama yun. Ako, masaya ako nagtatrabaho. Yes. Pero that's not to say na hindi ako napapagod. Di ba? Ikaw, masaya ka sa ginagawa mo. Pero tao tayo. Actually, Di ba? yun yung ni-let go ko last year na hindi ko masyadong pinapagod yung katawan ko. Sa workout lang. O sa workout. Kasi Araw-araw yan, pre. Araw-araw nag-workout. Parang hindi lang halata kasi kain ako ng kain. Ako rin. Sadly. Pero ang galing ang galing. Gusto ko yung realization, hindi ako maka-move on talaga. Oo. Mamayang gabi pag-iisipan ko yung bagay na kailangan meron kang i-let go na bagay para sa ikaayos siguro ng mental health. Actually, kasi yun ang pinaka-importante eh. Parang kung yung mental health natin is stable and healthy, we can make better decisions, not just for ourselves, but for everyone around us. Yes. Tama yun. And yun yung sinasabi natin na mas makakatulong tayo sa ibang tao. Actually, oo. So yun, ngayon may oras ako na gumawa ng mga outreach activities. Nice. May oras akong sumali sa mga grupo-grupo ngayon. Nice. Yun yung dating hindi ko nagagawa kasi dati everyday talaga. Ratratan. Pre-pandemic, Oo. gabi-gabi ko nasa restaurant. Kasi mataray ako sa kusina. Sa loob ng kusina. Mataray ako sa loob ng kusina. Yung iba sasabihin ako, bakla yan. Sa kusina, hindi yan. Sa loob ng kusina, mataray ako. Nagwawala ako pag yung hindi naluto ng maayos. Gordon Ramsay levels, ganon. Yung itlog, gusto ko nag-crack-crust ang gilid. Pag oy. hindi nag-crust, mahina apoy mo. Ah. Lakasan mo yan, ganun ako. So, gabi-gabi ko nakatao noon. Noong ngayon, na-realize ko na mas madami kong buhay na may experience kung magle-let go ako ng ibang bagay. It's all about trust eh. So, nagtiwala ako dun sa head ng kitchen ko, sige, binibigay ko na yan sa'yo. Sasabihin nung iba, nag-iba yung lasa nung hindi na ikaw mismo humahawak. Ay ko, i-accept natin, i-embrace natin yung lasa nang siya na yung humahawak. Tama. Kasi siya na yung pinagkakatiwalaan ko ngayon. Let's give everybody a chance to shine. Yun yung isa sa mga natutunan ko din. Iba yun para sa akin like, kanina pinag-uusapan natin letting go of some things. Yes. And ngayon, sinasabi mo, kasama yung pag-let go doon ng control, let go of some control. Yes, let go of some control. Give the trust. Kasi hindi natin kayang, we cannot run the world in our hands. Although parang pag dumating ka sa point na, ay, na-reach ko na, nandito na ako sa taas, kaya ko nang patakbuhin yan, marirealize mo, ako na-realize ko hindi kailangan kong i-let go, kailangan kong magtiwala sa mga tao. Maski sa mga competition ko, mga kalaban,
Sige, hahayaan ko sila. Kasi ganyan talaga, hindi ko siya kayang hawakan lahat sa kamay ko. So nagkaroon ka ng conscious effort na magkaroon ng peace of mind by letting go of many things. Yes. Ano ang pinagkaiba ng buhay na yon? Masasabi mo ba na nung nagkaroon ka ng peace of mind, nag-let go ka ng certain level ng income, certain level ng control, mas yumabong ba ang buhay mo? Masasabi mo ba Mas yun? naging masaya ako. Mas naging masaya ka? Parang yun lang yung one word na pag may nagtanong sa akin, nasasabi ko masaya ako sa buhay ko. Na parang pag tinatanong nilang, ano pa yung gusto mo? Marami. Pero kahit hindi ko na makamit yon, masaya ako sa buhay ko. And yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ayun yung pinakamahalaga. And pag natutulog ako sa gabi, naiisip ko na wala akong kakumpetensya na dinurog. Wala kang niyayapakang iba. Wala akong ginanon. Although, syempre, sa taray ko, alam niya ng mga tao sa paligid ko, Talaga? nagtataray talaga ako. Pero, wala akong binangga. Yun. May may peace of mind ka na, okay, wala akong kalaban, wala nag-iisip ng masama-masa. Yes. Tama yun. And ang gandang flex din nun diba? Pwede mong i-flex yung kayamanan mo na bunga ng walang katapasan mong pagtatrabaho. Pwede yun. Pero pwede mo ring i-flex yung inner peace mo, Yes. yung ligaya mo, na alam naman natin na hindi mo kaya i-quantify. Pero alam mo sa sarili mo, at alam kong kita ng ibang tao, kasi kitang-kita ako sa iyo. Kitang-kita ko sa iyo na, may pagpasok mo dito, ang ali-aliwalas ng welcome mo sa amin. Di ba? Tsaka, ito pa napansin ko, talagang kinurate mo yung environment mo. Yes. Para sa ikagagaan ng loob mo, ng isip mo. Di ba? Kasi ang sarap-sarap dito. Yung una akong umuwi. Huwag ka na umuwi. Iwan mo na yung sasakyan mo dito. Sobrang ganda. Iwan mo na yan. Pero ang saya talaga, ang ganda talaga, ang dami kong napupulot talaga. Okay, content creation, nandun ka, ginagawa mo siya, frequency mo, twice a week? Twice a week. Ngayong maraming brands, 3 times. 3 times a week. Sa ginagawa mong to, sustainable siya, sabi mo. Even sa time, kaya mo siya ipasok sa schedule mo. Kayang-kaya. Ngayon, may plans ka ba to, kasi nakita mo punta kang Malabon eh. Diba? Tsaka mahilig ka sa travel. Mahilig talaga. Mahilig ka sa travel. So, may plans ka ba na mag-focus doon sa bagay na yun? Kasi yun ang natural progression natin eh. Food tapos travel eh. May plans ako, pero syempre, depende yan sa inyo, sa mga nanonood, Tama kung i-embrace nila yung plano ko. Tama yun. Kasi kung ako, hindi ko alam kung lahat ba ng ginagawa ko sa buhay ko ay gusto nilang makita. O sa kusina lang nila ako gustong makita. Yun, tama. At the end of the day, kayo po talaga yung magdidesisyon yan, hindi ako. Parang sa restaurant yan eh. Akala ng ibang tao, pag nagtayo ka ng restaurant, ikaw ang masusunod sa menu. Hindi. Ang masusunod yung mga bibili sa'yo. Actually, base Yun. sa reklamo nila, Yes. base sa suggestions nila. Meron kang halimbawa diyang sobrang mahal na pagpalagay nating Japanese oso steak. Halimbawa, tapos meron kang tapsilog sa menu. Yes. Pag hindi binibili yung steak mo, nagkaka-wastage ka lang, tatanggalin mo yung steak mo, yung tapsilog kasi tumatakbo yun. Ganun yun. Customer ang nagdidikta ng menu. Ganun din sa content creation. Yes. Yan. Viewers ang nagdidikta ng content. Actually. Diba? Totoo yan. Sabi mo kanina marami ka pang gustong gawin sa buhay. Ano yung mga bagay-bagay na yun? Baka pwede mo sa aming i-share ng konti. Gusto kong gawin sa buhay, gusto kong buksan ulit yung restaurant ko na nasara yung dine-in during the pandemic. Of course. And gusto kong magtayo ng parang nature hotel. Nature hotel? Ano yung nature hotel? Parang mga villas, tapos may spa. Mahilig kasi ako sa ganon. Okay, gusto ko lang makuha yung mental image siya. So, para siyang Parang resort? Parang resort, tapos may mga villas, may spa, nature garden. Ganon. Gusto ko ng ganon. Ang ganda nun, ha? Yes. Ang ganda nun. Feeling ko lang, ang lakas sa tubig nun kasi ang daming halaman nun. Pero ang ganda nun. Oo. Di ba? Gawin mo. Gawin mo yan. Pero, ikaw magpuhuna. Pag-usapan natin yan. Week. Pero Gawin next week ko na agad. Next week na agad. Pero ang ganda na na-imagine ko. Madami kong gustong gawin. And gusto ko actually mag-travel vlog. Travel vlog. Yun yung isa talaga. sa mga gusto kong i-explore. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano yung magiging feedback Pwede ng mo i-try. viewers ko. Alam mo yun,
mga audience natin, very vocal yan sa mga bagay na ayaw nila. Not necessarily sa mga bagay na gusto nila. Yes. Diba? Ngayon, ang pwede mo sigurong gawin dyan, madalas ka naman mag-travel. Punta ka sa kung saan man. Tapos food vlog ka, diba? Tapos, dugtungan mo yan ng gagawin ko to sa bahay. Parang ganon, diba? Sige, kukunin ko yung tip mong yan. Kasi dapat gagawin namin yun, pero na-realize ko, mahirap kasi hindi kami... May nagsabi sa akin ito, yung mga videos mo hindi instructional, no? Sabi sa akin na gano'n. Sabi ko, instructional naman ata kami. Ata? Sabi niya, parang mas dino-document nyo kaysa nagtuturo kayo. Nung sinabi niya sa akin yun, oo nga. Kasi kung nagtuturo kami, hindi na namin pinapakita yung mga kalokohan namin, tsaka yung mga pagkakamali namin. Technically, tama siya. Na documentation yun ng kalokohan namin sa kusina. And medyo mahirap i-integrate yun doon. Kaya naman, pero mahirap. Pero gusto kong makita mula yan sa'yo kasi ikaw yung talagang mahilig sa travel. Diba? Ako, honestly, hindi masyado. Ang naging kalaban ko kasi, pag nandun ako sa lugar na yon, sasabihin ng kapatid ko sa akin, iba-vlog na kita. Yung parang nangingibabaw sa akin yung bakasyon. Ang galing nun. Nangingibabaw sa akin yung, nakabakasyon tayo, maglalabas pa ba tayo ng lapel, maglalabas pa ba tayo ng ano. So, para bang kailangan meron ka ding investment Tama. Na may kasama ka din na mag-shoot sa'yo. Kasi hindi lang yung view, hindi lang ikaw yung gustong makita ng viewers. Gusto nilang makita na maganda din yung quality Of course. nung vlog mo. Nung travel vlog. Tama. Alam mo, So, tama yan. something to explore. Tama yan. Pero I'm sure magagawa mo yan Yes. in the future. Ikaw pa ba? Chef RB Manabat pa ba? Diba? Mula sa pagiging kaklasiko na achiever, na gumagawa ng sugar sculpture na hindi naman tinuro sa amin. Sugar bowl. Hindi tinuro sa amin yun, pre, ha? Hindi tinuro sa amin kasi delikado ituro sa school yun, Oh yes, mainit yun. Mainit pag napaso yun. ka, Diyos ko. Oo. Yari ang school niya kapag napasa yung bata. Yes, lapnos ka. Lapnos siyempre, tanggal talaga kaya hindi tinuro. Pero nagawa nila. Diba? Ano pa ba yung mga tagal? Mabalik lang tayo sa umpisa, no? Ano pa yung mga sinalihan mo sa YHE? Madami. Cheesecake, nanalo kaming champion noon. Talaga? Sa MAFBEC. Sa MAFBEX pa. Sa MAFBEX, champion kami. Every MAFBEX, ang YHE laging may doon. May booth doon, tsaka may live cooking doon. Yun naman, alam mo kung bakit kami nag-champion? Ang ginawa namin, blueberry cheesecake. Yun lang. As in, blueberry cheesecake. Simple Walang lang. kahit na ano. So, sabi ng mga judges, eto talaga yung cheesecake. Kasi yung iba, sa sobrang dami ng nilagay nila, hindi na namin malasahan yung cheesecake. So, parang sila, kontra-meta. Ayun. Parang ganon, kontra-meta. Less is more. Parang ganon. Yes. Ang galing nun, Sobrang galing nun, para lumabang ka sa isang competition na ganon, tapos ang isa-serve mo ay basic lang. Basic lang. As in, yun lang. Pero done very, very, very well. Yun eh. Pero ang galing. Chef RB, maraming salamat. Thank At you. inimbita mo kami dito sa mo. Pero teka lang. Ano? Meron pa akong isang tanong sa'yo. Yes. Diba? Dito sa lahat na nangyayari sa buhay mo, Parang gusto ko sumubo muna. Sumubo ka Bago muna. ko sagutin yung tanong mo. Sumubo ka muna. Anong tanong yan? Simple lang naman to. I'm sure kaya mo sagutin to without even thinking. Ganda na nangyayari. Masaya ka sa ginagawa mo. Clearly, masaya ka sa ginagawa mo. Isa lang naman din ang tanong ko talaga, kasi tanong ko rin to sa lahat na nakausap ko, even pati sa sarili ko paminsan-minsan, kapag hindi ako makatulog sa gabi. Meron ka bang mga bagay sa buhay mo na pinagsisihan mo? Do you have any regrets? Any regrets? Siguro yun lang, I could have treated more people nicer before. Kasi nung kabataan ko, may pagka-stubborn ako Yung parang, wala akong pakialam, basta kailangan ganito yung mangyayari. Okay. Ganito yung ganyan. So, syempre, nung kabataan ko, nung nagsisimula ako, medyo may mga tao din ako nasaktan. And ngayong nandito na ako, doon ko na-realize na pwede palang mas maging mabait ka. Tama. Sa kahit na anong sitwasyon yung pinagdadaanan mo. Na kahit pala ginigipit ka, hindi mo kailangan magpakita ng dahas. Na kahit pa the world is really unfair, you can be fair. Yun yun. Napakaganda. Na kung maiibalik ko dati, kasi dati,
kung pag-uusapan natin yung buhay ko, ang nakikita ng mga tao is lahat maganda. Ang ganda ng garden mo. Parang very peaceful. Madami din kaming pinagdaanan. Family, financially, in my career. Meron din ako mga pinagdaanan na I'm sure pinagdaanan din ng maraming kababayan natin. Pinagdaanan mo din. And during that time, nahirapan ako magpatawad eh. So ngayon natutunan ko, mas magandang magpatawad ka. Pwedeng hindi mo kalimutan, pero you can be nicer. Pwedeng hindi mo kalimutan, pero Pwedeng hindi mo talaga kasi makakalimutan, di ba? Tama. Hindi ka makakalimot, pero pwede mong tanggalin yung galit. Tama. Ngayon, wala na akong galit sa puso ko. Pero if yung regrets yung pag-uusapan natin, naiisip ko lang, sana pala dati, ganito na yung outlook ko nung kabataan ko. Pero hindi na natin maiibalik yun. Ang mahalaga naman is the present. Shinare ko lang kasi baka sakaling ikaw, yung nanonood is nasa kabataan mo pa. And medyo makulit ka, medyo stubborn ka, pwedeng bawas-bawasan niya ng konti. Kasi pag narating na yung edad natin ngayon, hindi pa naman tayo matanda. Pero siguro, we've reached maturity. Doon lang natin marirealize na we could have been nicer. Yes. Tama. Ano napapaisip din ako kasi marami rin akong taong nasabihan ng hindi maganda, nagawa ng hindi maganda. Kasi nga, hindi inline yung goal nila sa goal ko kahit nasa isang team kami. May differences. Diba? Malamang hindi sila invested ko. Diba? At hindi ko maintindihan bakit hindi sila ganon. Diba? So, nakakapagsalita ako na hindi maganda. Lalo na nung nasa restaurant talaga. Yes, totoo yan. Diba? The pressure. Yung pressure kasi talaga nun. Talagang, doon mo makikita yung worst nun eh. Diba? Yung worst ng pagkatao mo kapag nandun ka sa ganong klaseng environment. And, isa rin sa iisipin ko mamayang gabi na sino ba yung mga taong nasaktan ko ng ganon through my words dahil hindi ko kinonsider yung side nila. Ang kinonsider ko lang is bakit hindi natin nagawa tong bagay. Okay. Diba? So pag naisip mo sila, bibigyan mo silang house and lot. Pag naisip ko sila, magdadasal na lang ako. I'm sorry, Papa Jesus. Chef RB, maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much. Nagkita ulit tayo. Kakakita lang natin noong nakaraan. Nagkita ulit tayo. Yes. Dito, diba? And magkikita pa tayo. Magkikita pa tayo maraming beses. No? Ano, punta kaya tayo sa school? Bakit hindi? Diba, no? Face to face na, diba? Pwede. Try natin, no? May konta ka ba doon? Miss Marie. Diba? Baka naman, diba? Gusto ko na sumilip. Ano na kaya itsura nung 6, 7, 8? Oo, hindi. Pwede tayo mag-tour doon. O, i-post mo sa channel mo. Mag-school tour ka. Samahan tour, no? Kita. Ay, baka pwede akong mag-content sa ano yun? Ano yung tapat ng bakip, ng baking? 605 ba yun? Yung kung, di ba yung bakip pa kitchen? Oo. Ang laki, ano yung katapat nun? Yung parang... Yung papimet ko. Hindi ko na alam. Hindi mo na maalala. Hindi ko na matandaan, pero pwede yun. Pwede yun, no? Ano na kaya itsura doon? Paano na kaya mga gamit doon? Dati naka-Vulcan na oven tayo, no? Yes. Pero malalaman natin yan kasi pupunta kami dyan. Hindi ko alam kung paano. Gawin natin yan. Pwede yan. Ayan. Miss Marie. Yan. Siya na ang Dean, si Dean Marie. Yan, gawin natin yan. Chef RB, maraming salamat ulit sa pag-welcome sa amin dito. And sa buong pamilya. Biruin mo, ha? Biruin mo. Ano? Nagpa-cater pa si Chef RB. Ikaw magbabayad niya. Ay, ako ba magbabayad niya? Iyan, balot mo lahat balot mo lahat. Okay, mga inaanak, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo. Sana naging masaya. Kasi ako, sobrang saya ko dito. Sobrang enjoy ako dito. Talagang welcome kami ni Chef RB. And always welcome ka dito. Yeah, maraming salamat. And doon naman kami sa susunod na channel. Sa susunod na isushoot namin. Tuturuan ko naman siya magluto yan. ng specialty ng binyas. Yun, excited ako doon. Sobrang excited ako doon. So, doon tayo sa kusina. Yes, halika na. Dali natin to. Di natin nakain. Oh, sige. Yan, mga inaanak, I love you all. Maraming salamat. Mwah.